Ayan, okay. So, kung dito naman is sabihin natin, ito, hatiin pa natin. Itong y is, yan yung distance from the invert to the hinge. Yan, papunta sa hinge. Yan yung distance y. Okay. So, kung yan ay y, di ba ito is, wait lang ha, para makita. Itong yellow na lang. Yan. Di ba ito is, yan ay ano lang, radius from the center of gravity kasi yan. So, yan ay 4 lang. 4. So, itong nasa taas is 4 minus y. Tapos, ito naman, kunin natin itong distance na ito. So, yung distance na yan is, meron naman tayo ditong total distance of 12. Yan. So, yung 12, bawasan na lang natin itong 8 at ng e para makuha natin yung 12 na yan. So, yung lagay natin to as z. Yan. So, z now is equal to 12 minus 8 minus e. Yung e natin na 0.5. 0.5. So, z is equal to, ilan yan si z? Magiging 3.5 meters. Okay. Tapos, ito is y lang din. Ano yun? Yan. So, kung si y yan, ito ay magiging z minus y. Tama? Itong maliit na ito. Yan. Yung distance ni, ano yung z minus y na yan? Distance ni force of the liquid. Ito. Force oil. Distance ng force oil papunta dito sa ating hinge. Yan. Yan ang distance ni force oil z minus y. Tapos, ang distance naman ng magiging force natin of air is itong 4 minus y. Bakit? Bakit naging ganon? Ay, sir, wala bang eccentricity yan ang air? Okay, walang eccentricity yan kapag air. Kasi sobrang liit na ng eccentricity kapag air yung involved sa pagkuha ng force. Kaya kapag nagsosolve tayo, hindi na natin nare-recognize yung eccentricity ng air. So, kapag nakakuha tayo ng force of air, dito na lang yan directly natin ilalagay sa center of gravity. Okay, ganun palagi kapag air ha. Hindi na tayo nag-eccentricity. Kumbaga, doon na lang natin ilalagay siya sa center of gravity, hindi na sa center of pressure. Kaya wala na siyang eccentricity. Okay, so dito yung F air. Yan, okay. Tapos, ilagay lang natin itong hinge as point O. Or point H na lang para hinge. Yan. Lagyan natin ang ibang kulay. Dami ng kulay-kulay. Yan, dito. Point H. Yan. Para makuha natin yung distance ni hinge papunta sa invert. So, ano ba yung dapat nating makuha? Ito dapat na makuha natin. Si y. Si y yung ating final answer. Okay, so kunin natin. Paano natin kukunin? Magkuha tayo ng summation moment papunta kay h equal to 0. So, ang mangyayari is clockwise is equal to counter clockwise. Okay. So, unahin natin yung para kay oil. Si oil, anong value ni oil? Meron tayo dito, 3155.8681. Nakastore na yan kay A. 31, tingnan natin dito sa akin. 3155.8681. Tapos, distance ni oil distance ni F oil papunta dito kay H. So, yun yung Z minus Y. Yan. So, Z minus Y times Z minus Y. Tapos, equal na daw yan dito kay F air times the distance ni F air papunta naman kay
H, which is 4 minus Y. So, ilan yung FR natin? Ito, FR ito. So, yan ay 645 times, ano ulit yun? 4 minus Y. 4 minus Y. Yan. Okay, so meron naman tayong value ni Z, di ba? May nakuha tayong value ni Z, which is ito, 3.5. Substitute na lang para makuha na natin ang final answer. 3155.8681 times 3.5 minus Y equal to 645. 4 minus Y. Therefore, Y is equal to 4 minus of x. So ang ating final answer is 2.6222 meters. So yun na yung final answer natin dito. Final. Ayan. So, konting recap lang. Ano yung ang unang ginawa natin is kinuha natin yung force ni oil, yung force, hydrostatic force exerted by oil on this side. Ayan. So ito yung nakuha natin. Gamma water times SG oil times the H bar times the area of plane surface. Tapos, nakuha na natin. Tapos, kinuha natin yung eccentricity. Okay, so bakit natin kinuha ulit yung eccentricity? Kinuha natin yung eccentricity para magkaroon tayo ng distance. Ito, kinuha natin tong eccentricity para makakuha tayo ng distance of the force oil papunta dun sa ating hinge. Yan. Tapos, next naman is kinuha natin yung force air, yung force exerted by air dito sa other side na to. Yan. So, ginamitan lang natin yun ng formula of force in terms of pressure. Ito. So, yung pressure given 40 times the surface area of the circular gate or circular plate. Tapos, nakuha na natin at nag-summation moment lang tayo papunta kay H. Kasi bakit tayo nag-summation moment papunta kay H? Kasi pag hindi tayo kay H nag-summation ng moment, magkakaroon pa yan ng forces dito. Kasi 'di ba, ito is support. So meron din yung forces. Kumbaga meron din yung force pag ganun at meron din siyang force na pag ganun. So kaya tayo sa kanya nag-summation ng moment para hindi na natin gamitin yung forces na yon, para ma-cancel na, 'di ba? Kapag congruent ang iyong force sa point na ginagamitan natin ng moment, yun ay hindi na natin sinasama, kumbaga, 'di ba? Kaya doon tayo nag-moment. Tapos eto na. Ito lang ay force times distance, force times the distance. Force oil times distance ni oil papunta kay H. Tapos force air tas distance niya papunta din kay H. Yan. Ito yun, o. Yan. Si force oil, ito yung distance niya papunta kay H. Si force air naman, ito ang distance niya papunta kay H. Okay. Palitan ko para mas kita. Ito. Yan. Ito yung distance ni air. Ito naman ang distance ni oil. Yan. Okay. Tapos, simplify na lang para makuha ang final answer. Ito. Yan. Okay. So, next problem.